Alam mo ba na isa sa pinakamayamang politiko sa Pilipinas ay si Cynthia Villar? Pero ang tanong, saan ba talaga nanggaling ang yaman nila? At totoo ba ang mga paratang ng land grabbing? Anak siya ng isang mayor at congressman sa Las Piñas. Nag-aaral siya sa UP at New York University, meaning solid ang business foundation niya. Si Cynthia Villar ay hindi galing sa mahirap na pamilya. Pero hindi rin naman siya ipinanganak na hasindera. Siya ay si Cynthia Aguilar, na anak ni Filemon Aguilar na dating mayor at congressman ng Las Piñas. Ibig sabihin, may political background na agad ang pamilya niya, hindi totally from scratch. Napangasawa niya si Manny Villar, isa sa pinakamayamang negosyante sa Pilipinas. Ngunit paano sila yumaman? Ang Villar family ang may-ari ng Vista Land, Camellia Homes, isa sila sa largest home builder sa Pilipinas. Anong strategy ang ginamit nila? Bumili sila ng lupa, madalas agricultural or underdeveloped. I-convert to subdivisions and commercial areas. Ito ang dahilan kung bakit lumaki ang kanilang land holdings at lumobo ang kanilang net worth. Nakita naman natin kung gaano kayaman ang mga Villar, kung gaano kalawak at kalaki ang kanilang mga ari-arian, mula sa mga subdivisions, malls, hanggang sa iba't ibang real estate development sa buong bansa. Hindi maikakaila na isa sila sa pinakadominanteng pamilya sa industriya ng lupa at pabahay sa Pilipinas. Metro Manila's future. This is Villar City. Land of a million trees. The loss of a new mega city. Traversed by 3,000 kilometers of new roads. From Sucat all the way to Tanzania. Built for tomorrow. Built for the better life. hectares. Pero kasabay ng lawak ng kanilang tagumpay, hindi rin nawawala ang mga issue at kontrobersya. Partikular na ang mga paratang ng di umano'y pang-aagaw ng lupa mula sa ilang magsasaka. Isang lupa sa Cavite, dalawang may-ari, at ang isa, isang senador ng Pilipinas. Usap-usapan ngayon si Cynthia Villar, matapos siyang maiugnay sa isang kontrobersyal na land dispute sa Molino, Bacoor, Cavite. Ayon sa pamilyang Alonzo, kabilang si Jay Alonzo, sinasabing sila ang tunay na may-ari ng lupa. May hawak silang titulo at matagal na raw nilang tinitirahan ang lugar. Pero ayon naman sa kabilang panig, ang lupa ay matagal ng pag-aari ng isang development company at legal itong napunta sa Villar Group. Ngayon ang tanong, paano nangyayari na dalawa ang may titulo sa iisang lupa? Sa Pilipinas, hindi ito bago. Pwedeng dahil overlapping ng titles o lumang records o kaya errors sa land registration system. Kaya sa ganitong sitwasyon, hindi agad masasabi kung sino ang tama. Korte lang ang makakapagdesisyon. 3.2 million condominium for the middle class when your mandate is to help the poor and the homeless. Dapat yun ang first priority. In fact, that is our problem in Las Piñas, that yung inyong condominium na pinopropose, it's not for the poor and the homeless, it's for the middle class. So why are we providing houses for the middle class? They can buy from others because they can afford it. Our priority should be the poor and the homeless. Kasi sa amin, sa Las Piñas, maraming poor and homeless na informal settler. That should be the priority, how to give them houses. Before kasi, yung aming CNP program, we're just giving land to the poor and the homeless. And they will try to save money to build their homes, better homes in the future. And ang
amortization lang nun, 500 pesos a month. So they can afford it. The poor and the homeless, they can afford it. Even the tricycle driver and the mga nagtitinda sa palengke. But now, they are prioritizing condominium. Ang condominium, ang mahal. It's for the middle class. It's not for... Why will you insist on building them condominiums when you can distribute the land to them 500 a month lang? Ang babayaran nila. Why will you insist on building condominium? Dahil kikita ka doon sa contractor ng condominium na may porsyento ka doon, kaya pinag-i-insist mo yung condominium. O Actually, bakit nyo ini-insist ang condominium? Payag naman yung mahihirap na i-distribute na lang yung land sa kanila, and that's 500 a month. Nakalagay sa mandate nyo to help the poor and the homeless. But the poor and the homeless cannot afford the condominium. Why not distribute the land under the community mortgage program na 500 a month lang ang ano nila? But ayaw nyo nun. O, paaalisin nyo doon sa lupa, tatayuan nyo ng kondo. Saan nyo dadalhin yung hindi kayang magbayad sa kondo? Oh, di homeless na naman yon. Hindi ba unfair sa kanila? Pinaalis mo doon sa lupa na tinatayuan nila, tatayuan mo ng kondo, tapos ibibigay mo sa middle class, tapos yung mga mahihirap, wala na naman bahay. Hindi ba't napaka-ironic ng sitwasyon na ito? Isang leader na madalas marinig na nagsasabing kawawa ang mga mahihirap. Isang boses na tila kumakampi sa mga nasa laylayan. Pero ngayon, siya rin ang inaakusahan, kahit pa sabihin nating aligasyon pa lamang, na siya ay may kinalaman sa pagkuha o pag-angkin ng lupa mula sa mga magsasaka. Kung iisipin mo, ang mga magsasaka ang isa sa pinaka-vulnerable na sektor sa lipunan. Sila yung umaasa sa lupa hindi lang bilang ari-arian, kundi bilang kabuhayan, bilang buhay. Kaya kapag ang isang makapangyarihang tao, lalo na ang isang politiko ay nadidikit sa ganitong uri ng issue, hindi maiiwasan na magtanong ang publiko. Totoo bang para sa mahihirap ang pinaglalaban o may ibang interes na nakatago sa likod nito? Sa gitna ng napakalaking yaman at impluensya, bakit may mga kwento pa rin ng mga maliliit na tao na nawawalan umano ng lupang matagal na nilang sinasaka? Para sa ilan, ito ay simpleng usapin ng legal na pagmamay-ari at development, isang normal na proseso sa negosyo ng real estate. Pero para naman sa iba, ito ay simbolo ng mas malalim na problema, kung saan ang kapangyarihan at yaman ay maaaring magamit laban sa mga walang kakayahang lumaban. Sa mata ng publiko, ang ganitong mga issue ay hindi lang tungkol sa lupa. Ito ay tungkol sa katarungan, sa balanse ng kapangyarihan, at sa tanong kung sino ba talaga ang napoprotektahan ng sistema. Sa huli, ang tanong ay nananatili. Sa isang bansang agrikultura tulad ng Pilipinas, paano natin titiyakin na ang pag-unlad ay hindi magiging kapalit ng karapatan ng mga magsasaka?